Napangiti si Zhao Mo nang mapagtanto niyang seryoso pala talaga si Tao Subay. Para sa kanya, lalo tuloy naging nakakatuwang asarin ito. Ngunit sa sumunod na sandali ay bigla siyang pinagpawisan ng maglabas si Tao Subay ng mapulang aura habang pinapakiusapan siyang tigilan ang pagsasalita ng kalokohan. Nanlaki ang mga mata ni Zhao Mo nang maramdaman niyang biglang lumakas at bumigat ang presensya nito. Namumula ang mga mata ni Tao Subay habang nagpapalagutok ng kamao at sinasabing kahit tinatawag siya nitong senior brother, kaya niya itong patayin gamit lamang ang isang kamay. Dahil dito, agad na nanginginig na sumagot si Zhao Mo na nagbibiro lamang siya. Ilang sandali pa ay kumalma rin si Tao Subay at mabilis na tumalikod. Dahil doon ay napaisip si Zhao Mo. Ang aura na inilabas nito ay mas malakas pa kaysa kay Niuao na kalahating hakbang na lamang bago maabot ang nascent soul realm. Ibig sabihin, isa na talaga itong tunay na eksperto ng nascent soul realm. Pagpasok nila sa loob ay naglakad sila papunta sa isang malaking furnace. Iniwan siya roon ni Tao Subay at sinabi kay Zhao Mo na kung mayroon pa siyang kailangan ay sabihin lamang agad sa kanya. Sumagot naman si Zhao Mo na wala ng problema dahil maganda ang buong paligid at kumpleto rin ang lahat ng inihandang gamit para sa kanya. Pagkatapos noon ay agad niyang kinuha ang aklat ng mga pill recipe. Nang suriin niya iyon, agad niyang napagtanto na kahit first grade pills lamang ang mga nakasulat doon, napakakomplikado pa rin ng kanilang mga formula. Ngunit hindi na niya iyon gaanong inisip at naisip niyang mas mabuting magsanay na lamang kaysa manatiling nakatutok sa pagbabasa ng libro. Sakto rin iyon para masubukan niya ang dalawang cultivation technique na nakuha niya kanina. Isa-isa niyang inilagay ang mga sangkap habang ginagamit ang Crimson Flame Tyrant Scripture at Endless Vitality Art. Kasunod noon ay pinainit niya ang pill furnace habang maingat na kinokontrol ang apoy sa kanyang mga palad. Mula sa bunganga ng furnace ay sinimulan niyang lutuin ang mga pills, at makalipas lamang ang ilang sandali ay nakagawa siya ng 3 kumikinang na pills. Agad niya yung kinuha at maingat na sinuri. Bahagya siyang napangiti dahil kahit hindi perpekto ang hitsura ng mga ito, para sa kanya ay maayos na iyon para sa una niyang matagumpay na paggawa ng pills. Samantala, gamit ang kakayahan ni Fang Deng, malinaw nitong nakikita sa kanyang screen ang ginagawa ni Zhao Mo. Bahagya siyang napangiti nang mapagtanto niyang tunay ngang henyo ang batang ito. May pambihirang talento ito hindi lamang sa formation kundi maging sa alchemy. Ngunit higit pa roon, ang mas nakakabilib ay nalampasan nito ang ika-4 na palapag ng Heaven Ascension Path gamit lamang ang cultivation ng Foundation Establishment Realm. Bigla namang sumingit si Duguzan at sinabing tila nasa pakikipaglaban ang tunay na talento ni Zhao Mo. Para sa kanya, mas inaabangan niya ang magiging performance nito pagdating sa Blood Battle Hall. Napabuntong hininga si Fang Deng at sinabing likas na mas mahusay ang mga tao kaysa sa mga demonyo pagdating sa alchemy at formations. Ngunit sa usapin ng labanan, palaging dinudurog ng mga demonyo ang mga tao pagdating sa lakas ng katawan at bloodline. Umaasa raw siya na ang pagdating ng batang ito ay magdadala ng bagong pag-asa para sa mga human cultivator na matagal nang nagtitiis ng sama ng loob. Pagkaraan ng 3 araw, halos hinihingal si Zhao Mo habang naliligo sa pawis dahil sa walang tigil niyang pagsasanay. Napuno ng ordinaryong first grade pills ang paligid niya, bagaman may ilan ding mataas ang kalidad. Para sa kanya, hindi naman masama ang antas na naabot niya. Ngunit bigla siyang napalingon ng makarinig ng katok sa pintuan. Hindi nagtagal ay pumasok si Tao Subay habang may dalang pampalakas ng spiritual energy at lakas ng katawan. Agad iyong kinuha ni Zhao Mo at sinabing tamang-tama dahil halos maubos na rin ang kanyang spiritual energy. Dahil doon ay mabilis siyang nagpasalamat kay Senior Sister Tao Subay. Hindi agad nakapagsalita si Tao Subay, lalo na nang makita nito ang napakaraming pills na nakakalat sa paligid. Hindi niya napigil ang tanungin si Zhao Mo kung siya ba talaga mismo ang gumawa ng lahat ng iyon. Kalmado namang sumagot si Zhao Mo ng oo. Pagkatapos noon ay tinanong niya si Tao Subay kung hindi ba medyo pangit ang kalidad ng mga pills na nagawa niya. Ipinaliwanag niyang masyadong marahas ang apoy ng kanyang pure yang body kaya pakiramdam niya ay nahihirapan siyang kontrolin ang init nito. Dahil sa narinig, napaisip si Tao Subay kung nagyayabang lamang ba si Zhao Mo.
Ngunit makalipas ang ilang sandali ay tumalikod na lamang siya at sinabing talagang isang tunay na alchemy genius ang taong naging personal na disipulo ni Elder Fang. Gayunpaman, sinabi rin niya na kung tungkol sa alchemy ang itatanong ni Zhao Mo, hindi siya ang tamang tao dahil hindi naman siya isang alchemist. Dahil sa narinig, napaisip si Zhao Mo. Hindi naman pala alchemist si Tao Subay ngunit nananatili ito sa Medicine King Valley at napakalakas pa ng cultivation nito. Sa isip niya, mukhang maraming nakatagong sekreto ang junior sister na ito. Pagkatapos noon ay sinabi niya kay Tao Subay na medyo naging bastos siya kanina at hindi pa siya nakakahingi ng maayos ng tawad. May inilabas siya mula sa kanyang damit at iniabot iyon kay Tao Subay habang sinasabing isa lamang iyong maliit na regalo bilang paghingi niya ng paumanhin. Umaasa raw siyang tatanggapin iyon ni junior sister Tao Subay. Bahagyang nagulat si Tao Subay sa ginawa ni Zhao Mo ngunit tinanggap pa rin niya ang ibinigay nito. Sa mismong sandaling iyon ay bahagyang napangiti si Zhao Mo nang muling tumunog ang kanyang sistema. Nagbigay siya ng isang 4th grade Windwalker Peel na nag-trigger ng 1,000 times return reward at agad siyang nakatanggap ng isang 7th grade Windwalker Peel. Kasunod noon ay muling lumabas ang isa pang abiso mula sa sistema. Nagbigay siya ng 30 4th grade Foundation Establishment Peels na nag-trigger ng 300 times return reward at bilang kapalit ay nakakuha siya ng isang 7th grade Spirit Gathering Peel. Naguluhan si Tao Subay nang makitang nakangiti si Zhao Mo habang nakatingin sa kanya. Ngunit sa isip naman ni Zhao Mo, hindi lamang maganda si Tao Subay kundi napakalakas pa nito. Bukod pa roon, napakaganda rin ng mga reward na nakukuha niya. Dahil dito, naisip niyang mukhang kailangan niyang mas madalas bumisita rito sa hinaharap. Bigla silang natigilan ng makarinig sila ng boses na tumatawag sa kanilang dalawa upang lumabas. Agad na sabay na lumabas sina Zhao Mo at Tao Subay. Pagdating nila sa labas ay kaagad na nagbigay galang si Zhao Mo habang magalang na binabati ang kanyang master. Ngunit sinabi ni Fang Deng na hindi na niya kailangang maging formal. Nakikita naman daw niya ang malaking pag-unlad nitong mga nakaraang araw. Pagkatapos noon ay sinabi niya na ang susunod na hakbang ay sasama na si Zhao Mo kay Duguzon papunta sa Blood Battle Hall. Nang mapansin ni Zhao Mo na tila hingal at pagod na pagod si Duguzon, agad niya itong tinanong kung ano ang nangyari rito. Walang pakialam na sumagot si Duguzon na inayos lamang niya ang ilang bulag na basurang naghahanap ng gulo. Ipinaliwanag pa niya na nitong mga nakaraang araw ay hindi mapayapa ang paligid ng sekta. Muling nagsisimulang kumilos ang mga demonyo sa Myriad Demon Forest, at plano sana niyang dalhin doon si Zhao Mo upang magsanay. Ngunit mukhang hindi pa raw iyon ang tamang panahon. Biglang naalala ni Zhao Mo ang sinabi noon ni Xiong Yurong tungkol sa mga demonyong nagtangkang sirain ang Mountain Protection Formation Array ng sekta. Ngayon naman ay may problemang kinailangan pang personal na ayusin ni Duguzon. Dahil dito ay napagtanto niyang mukhang magulo nga talaga kamakailan ang sitwasyon sa Saint Yuan Demon Sect. Agad namang sinabi ni Duguzon na mas mabuti pang sumama na lamang si Zhao Mo sa kanya papunta sa Blood Battle Hall. Hindi tumutol si Zhao Mo habang iniisip sa sarili na tila hindi na talaga mapayapa ang Saint Yuan Demon Sect nitong mga nakaraang panahon. Pagkatapos noon ay agad siyang nagpaalam kay Fang Deng at sinabing aalis na siya. Tumanggo lamang si Fang Deng bago sinabing posible siyang magsagawa ng closed-door cultivation sa loob ng susunod na ilang buwan upang mag-focus sa paggawa ng pills. Kapag bumalik daw si Zhao Mo sa Medicine King Valley at may kailangan ito, si Tao Subay na lamang ang hanapin ito. Hindi na muling nagsalita si Zhao Mo at mabilis na silang umalis kasama si Duguzon. Matapos makaalis ang mga ito, sinabi ni Tao Subay sa kanyang master na tunay ngang nakahanap ito ng isang henyong minsan lamang lumitaw sa loob ng 10,000 taon bilang personal na disipulo. Bahagyang natawa si Fang Deng at may kumpiyansang sinabing syempre naman. Hindi raw kailanman nagkakamali ang mata niya. Ito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload. Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at i-click ang notification bell, para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.